Ayan, ituturo ko naman sa inyo kung paano akong mag-preserve ng German turnip or yung tinatawag nilang cabbage turnip. Masarap ito. Pwede niyo naman siyang isama sa mga buto-buto kung halimbawa gagawa kayo ng mga soup. Pwede siya. Pero ako kasi, mas prefer ko na i-preserve siya para medyo magtagal ng ilang araw. So, binalatan ko lang siya and then gagayatin ko siya ng maninipis. Maninipis ang paggagayat ko para madali siyang makasipsip noong asin. Yan, gayatin lang natin siya lahat and then pakita ko sa inyo later ang aking gagawin. So, after natin siyang magayat, ilagay natin siya sa isang lalagyan. Siyempre, yung dapat medyo malaki-laki kasi lalagyan natin siya ng asin. Basta maganda, medyo madami-dami yung asin na ilalagay ninyo kasi yung water niya is magde-depend sa asin na ilalagay ninyo. Kailangan ninyong lamasin muna siya bago ninyo siya ilagay uli sa isang lalagyan and then patungan ninyo siya ng mabigat na bagay para yung mapiga siya, para yung water niya is lalabas talaga siya. And then, after 2 hours, kinuha ko na siya at saka nilapas-lamas ko na uli at aalisin ko naman yung water niya, pipigain ko siya. So, dahil sa hindi ako masyadong makapagpiga dahil yung aking pupulsuhan is may diferensya, masakit. So, yan, hindi siya masyadong naalisan ng water. Pero didiskartihan natin siya later kung paano maalis yung excess water niya. So, after natin siyang mapigaan, ilagay natin siya sa isang lalagyan naman. At atin siyang i-air dry. Air dry ko siya kasi nga hindi ko masyadong mapigaan para maalis yung excess water niya. Sa pag-air dry ko, nilagay ko siya sa ibilao and then hindi ko siya pinapainitan guys ha. Doon lang talaga siya, naka-air dry lang talaga siya doon sa lilom. Isinama ko na rin ang aking carrots. Guys, may ginayat akong bawang, luya at saka ilang pirasong sili at saka yung carrots na ito. Isinama ko na rin siya sa pag-air dry. Ayan, ang asukal naman. And then, meron din ako ditong pamienta. Yung pamienta ko durog kasi wala akong mabilhan ng buo. At saka meron din akong suka dito, yung aking white vinegar or rice vinegar. Gagamit din tayo dito ng water. Pero kung gusto ninyo, pwede rin naman yung pure na suka. So, gumamit ako dito ng 3 cup na suka. And then, 3 cup na water. 3 cup na sugar. Yan, tinunaw ko lang siya. Tutunawin natin siya at pabubulakin natin. Isasabay na rin natin diyan yung ating mga ingredients. Yung ating bawang, bawang at saka luya, no? Walang sibuyas, guys. Wala akong inilalagay na sibuyas. At saka, hindi ko rin alam kung pwede siyang lagyan ng sibuyas. Pero dahil sa hindi naman ako fan ng sibuyas, hindi ako nagsisibuyas sa kung ano man ang aking kakainin. Yung aking mga niluluto na kakainin ko, yung para sa akin. So, inilagay na rin nga natin yung ating bawang at saka yung ating luya para maluto naman siya. After natin siyang lutuin, palalamigin muna natin siya bago natin ilagay itong ating gulay, yung ating ipipreserve na itong cabbage turnip na ito at saka yung ating carrots. Hahaluin lang natin siya na kailangan talaga is malagyan lahat siya noong water, nung soup. Yan, ilalagay naman natin siya sa isang lalagyan. Kailangan ang lalagyan ninyo ay may linis na i-sterilize ninyo. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siyang ini-sterilize. Huwag nyong pakapupunuin yung inyong garapon or yung inyong paglalagyan para pwede pa rin ninyo siyang lagyan ng kanyang soup para mababad at nang hindi masira. Kailangan yung soup ninyo is lampas doon sa doon sa vegetable. Ayan, naka 4 bottle ako. So, pupunasan ko yung tabihan niya para doon maalis yung mga
labis-labis na mga sabaw na natapon kanina. Tapos lalagyan natin siya ng plastic wrap para hindi siya mapasok ng langgam kung sakasakali na hindi naman ninyo siya ire-rep. Pero kung ire-rep ninyo, syempre, pupunasan pa rin naman ninyo para naman hindi malagkit, diba? Thank you guys for watching. Sana po may naibahagi ako sa inyo na kaalaman kung paano mag-preserve ng ganitong gulay. Pwede nyo po siyang gawin sa carrots or yung anong tawag dito, labanos. Masarap din siya sa labanos.